Ayan 'no, nakita niyo ba yung background ko, ha? Kitang-kita para 'pag kami, gumurgur, ayan kita agad sino man yung nasa likod ko. Anyway, kamusta po ang lahat? Panibagong araw, panibagong tsaa at panibagong pag-asa po. And ayun, sino rito ang papabor, ang nagsasabi na dapat nang sibakin bilang sekretaryo ng DPWH si Manny Bonoan? Taas ang kamay, of course, ako rin, dalawang kamay. And ngayon, minabuti ko po i-vlog ito kasi may mga umuugong na usapan. At tayo ay magtatanong uli kung gaano ba katotoo na ipinatawag daw sa Palasyo ng Malacanang si Secretary Jose Ramon Aliling ng Human Settlements and Urban Development of the Philippines. May kinalaman kaya ito sa posibleng pagsibak kay DPWH Secretary Manny Bonoan? O kung may kinalaman, si Secretary Aliling na ba ang papalit sa kanya? Sa nangyaring pagdinig kasi sa Senado kahapon, lalong lumakas ang ugong na tatanggalin na sa pwesto si Bonoan na 3 taon na ring nakapwesto bilang Secretary ng DPWH. Ano ba talaga ang dahilan at hindi masibak-sibak sa pwesto si Bonoan? Gaano katotoo na si Don Ramon Ang ng San Miguel ang padrino ni Bonoan? Kaya ba nagbo-volunteer ngayon na si si Ramon Ang, kaya ba nagbo-volunteer na ayusin yung flood control sa Quezon City bilang pambawi sa anumang pagkukulang ng tao niyang si Bonoan? Kung sabagay, sakali mang tanggalin sa pwesto si Secretary Bonoan, pwede rin siyang kunin ni Don Ramon Ang para pangunahin yung gagawing tulong para sa bayan na di umano'y tulong ng San Miguel at tulong ng isang Ramon Ang yun dahil sobra-sobra na talaga ang problema natin sa flood control na ang sani hindi lamang korapsyon, kundi ang sani yung, pangit na urban planning at yung walang patumanggang paglalagay ng mga structure sa mga drainage o ilang kanal at ilang estero sa partikular sa lungsod ng Quezon. And kumbaga, sakali ngang matuloy yung mga pangakong ito ni Ramon Ang, sana, pambawi na rin ito ng ng kampo ni Ramon Ang hinggil naman sa pagkukulang ni Bonoan bilang DPWH Secretary. Kung ako ang inyong tatanungin, hindi lang pag-alis sa pwesto ang magiging sagot ng Malacanang patungkol sa nididiscovering anomalya at katarantaduhan sa DPWH. Dapat ay kasuhan, ang dapat kasuhan at ikulong ang dapat ikulong. Mula kay Bonoan hanggang sa mga regional and district engineers ng DPWH ay dapat may managot at may makulong. Tama po ba ako? Dapat nga ay pangalanan din ni Bonoan kung sino-sino ang mga kontraktor, ang mga kongresista at mga kontraktor na nakinabang sa multibilyong pisong pondo ng flood control. Huwag nating kalimutan na hindi lamang po kaban ng bayan ang winang langyari ito ng mga kontratista at kongresista, kundi nasalbahe rito yung mga kabahayan natin na mga inanod, yung mga ari-arian na pinaghirapan ng mga kababayan natin sa kanilang paghahanap buhay sa kabila ng matinding kahirapan. At syempre, yung mga sasakyan po, maraming mga inanod na sasakyan na sa tubig baha na hinuhulog-hulugan na hindi na nila alam ngayon paano babayaran at iba pa hong mga pangkabuhayan at mga kagamitan dahil na rin sa malalang paha dulot ng palpak at yung iba pa ay wala naman talaga o guni-guni na flood control. Sa gagawing aksyon ni Bongbong Marcos para sibakin si Bonoan, magandang hakbang ito dahil kahit papano ay nagpapakita na ng kanyang bangis at bagsik si BBM. Di nga? Kasi kahit ano pang sabihin ng kahit ano pang gawin ngayon ni Marcos Jr., ang tingin sa kanya ng mamayang Pilipino ay isa siyang weak leader. Walang kwenta, puro wento at puro press release lang. Hindi ba't mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi na sobrang laki ng pagkakamali niyang makatandem si BBM dahil hindi niya inaasahan na hindi pala ito marunong magpaka-presidente. Kaya nagkawindang-windang ang ekonomiya ng Pilipinas kaya lalo tayong nalulubog sa kahirapan. Tandaan natin,
Paging si Davao City Acting Mayor Baste Duterte ay nagsabi na si Marcos Jr. ay walang malasakit sa bayan, tamad at walang kwenta na Pangulo ng bansa. Inamin ni Bunoan na merong ghost project sa Bulacan lalo na sa Kalumpit, Agonoy at Malolo City. Inamin niya to sa pagdinig kahapon sa Senado. So ang tanong ngayon, so paano yan? Ganyan na lang ba yan? Sino ang dapat managot at sino ang dapat makulong? Kung si Secretary Aliling ang papalit o kung sino pa man, dapat ay may managot dito, may makulong at hanggat maaari nga ay may mabitay pa. Kaya yung nakaatang sa balikat ng sino mang papalit kay Secretary Bunoan ay malaki at malaki po ang inaasahan ng taong bayan na sana sa pagkakataong ito ay merong managot, may makulong at hindi lamang tayo makokontento sa pagsibak sa katauhan ng isang DPWH Secretary Manny Bonoan na sinasabing malapit nang mawala sa pwesto at malapit nang sibakin ng palasyo. Samantala, iba talaga ang bangis ni Manila Mayor Isko Moreno, no? Sa loob lamang ng 48 oras, 48 oras, ay nalutas agad niya yung gurgura na nangyari sa labas ng Aqua JTB sa Malate, Manila. Ang biktima rito ay dalawang Hapon na sina Akinobu Nakayama at Hidaiki Hattori na kapwa Japanese national. So pinabulaan ng impormasyong ito, ang naunang information na ating natanggap, nga dalawang Korean nationals yung binengbeng sa tapat ng Aqua KTB. At yun kay Isko, nakaligtas yung mga biktima, ibig sabihin, hindi ho binawian ng buhay at personal nilang kinilala ang mga naarestong suspect na sina Abel Manabat at Albert Manabat na kapwa residente at tubong Minalin, Pampanga. May nagsasabi na ang mastermind po sa krimeng ito ay isa ring Japanese national at away daw ito sa negosyo at napag-utusan lamang ang mga suspects. Ano man po ang kakahantungan nito ay kahit papano napatunayan kung gaano kagaling ang isang Isko Moreno, gayon din siyempre ang mga tauhan ng Manila Police District. Saludo sa iyo, Mayor Isko at sa MPD. Dahil dito, muli tayong nananawagan sa mga otoridad. Paano naman yung bentahan ng panandaliang aliw sa Aqua JTB? Dapat ma-check nila Mayor Isko kung totoo na may GRO inilalakong China girls, Vietnamese, Malaysian at Thailander sa Aqua JTB. Gaano rin ba katotoo na 200,000 pesos ang bayad kada bar fine para ma-take out ang mga nasabing babae? Paano na ang issue ng HIV? Paano na ang issue ng AIDS? At paano na uli masusugpo ang posibleng pagkalat muli ng mga organized crime syndicate na hindi malayong dito nagmi-meeting, dito nagtatagpo-tagpo ang mga sindikatong ito doon sa Aqua KTB na tingin natin ay masyadong maluwag sa pagtanggap ng kanilang mga banyagang parokyano. So maasa tayo na sana sa lalong madaling panahon ay gumawa ng aksyon si Mayor Isko rito dahil alam naman natin na si Mayor Isko ay isang action man. Anyway, para sa kalaman ng lahat, ito po yung press con kahapon ni Mayor Isko. At sa Diyos, buhay yung biktima, and through the effort of the Manila Police District, backtracking and investigation, we apprehended 2 suspects and positively identified by the victim. Nandito, dalawa. Ito nga kayo. Sorry, ano? Ito yung bumaril sa ano, no? Sa Gonzalo. The victim is Rolando San Juan Iabad, who suffered 2 gunshot wounds, one in the face and one in the chest. But I'm grateful that he survived the shooting. After 2 days of relentless investigation and painstaking follow-up,
by the Manila Police District. It resulted to arrest of Edwin Diaz David. Yeah. And Hero Macalanda Maruleda. So we're happy to inform the public that this case is solved with the arrest and proper identification of the victim. So that's the first incident recently happened in Manila. Okay, tabi mo na yan. O yun yan. Yun, nakita nyo kung gaano kagaling ang Mayor Isko ha. At dahil dyan, ito po ang T.O.F. ni Puri na muling iwan ng pansamantalang paalam, sayonara at adios mga amigos. Thank you Lord, mag-ingat po lahat. Thank you Lord.